Sheila's point of view. Maraming sumubok pero walang nagtagal sa kagaya ko. Kesyo, lagi raw akong galit at palagi raw akong nakasimangot. Kasalanan ko bang pinanganak akong matapang ang mukha ko? Kasalanan ko rin bang may lahi akong waray kaya't matapang ako? Hindi naman ako magagalit kung tama ang ginagawa. Kagaya nitong pang-anim kong boyfriend na nakikipaghiwalay na naman sa akin dahil nasasakal na raw siya. Sakaling ko pa siya eh. Wag yan ang dahilan mo. Alam kong nakabuntis ka. Sabi ko sa kanya. Congrats na lang. Sana matagalan niyang kagaya mong pabigat at puro sa babaeng umaasa. Kinuha ko na ang bag ko at lumabas sa coffee shop na favorite naming tambayan. Tapos, ako ang magbabaya dahil naiwan niya raw ang wallet niya. Wala namang kaso sa akin na ako ang gumagastos pero aba naman. Gusto ko rin namang maranasang magastosan. Palagi kasi akong ginagawang sugar mommy. Sheila! Napairap ako nang masalubong ang isang lalaking pinakang nakakapagpakulo ng dugo ko. Oh, tanong ko sa kanya. Kung itatanong mo sa akin si Sir Gio, nasa office siya. Sungit naman agad. Nakasimangot na sabi ni Dimitri. Magpapasalamat lang naman ako dahil inalagaan mo ako nung nalasing ako. Huwag kang mag-thank you dahil bayad ka naman sa akin. Sabi ko. May kailangan ka pa ba? Aalis na ako eh. Naglakad akong paalis sa kanya. Sinabayan naman ako nito. Sino yung lalaki kanina sa cafe? Boyfriend mo ba? Usisa nito. Ex ko? Sagot ko. Nakipag-break dahil nasasakal na raw siya. Pero ang totoo, nabuntis niya yung best friend niya. Mga lalaki talaga? Psst! Sungit-sungit mo na yan tapos pumapayag kang maloko. Napapailing ito. Kung ako yun, hindi kita gaganunin eh. Mabuting at hindi ikaw eh. Dire-diretsyong naglakad ako. Nagsasalita ito pero hindi ko na siya pinansin. Bahala siya diyang mamaos. Wala ako sa mood ngayon para makipagtalo sa kanya. Napahinto ako sa paglalakad nang hilahin ako ni Dimitri. Sisinghalan ko na sana siya kaya lang natigil ako dahil seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa harapan. Lumingon ako sa harapan at nakita ko ang isang lalaking kamukha niya na may kasamang babaeng may edad na. Dimitri! Seryosong sabi ng lalaki. Sino yan? Sinasabi ko sa'yo, ayokong pumupulot ka na lang basta-basta ng babae. May fiancé ka na, hindi ba? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Seryosong sagot ni Dimitri. Dimitri, talaga bang kahihiyan na lang palagi ang ibibigay mo sa akin? May diing tanong sa kanya ng lalaki. Nasa tingin ko ay ama niya. Dimitri, sana naman tumanaw ka ng utang na loob. Nagsalita ang babae. Anak ka na nga lang sa labas, ganyan ka pa. Dapat talaga kinuha ka na namin sa ina mo eh. Ganyan tuloy ang ugali mo. Tumingin naman to sa akin. May fiancé na yang si Dimitri para lang alam mo ha. Itsura mo palang hindi ka na pwede sa pamilya namin. At bakit nadamay ako? Sino ba tong mukhang mangkukulam na ito? Pakialam ko. Singhal ko sa kanya na ikinagulat nila. Pakialam ko sa pamilya mo na halatang hindi masaya. Kayong mga mayayaman, puro perang pinapairal nyo? Enough! Saway sa akin ni Dimitri. Natatakot ka sa mga yan? Dinuro ko yung dalawang matanda sa harap namin. Kung ayaw mo, dapat ayaw mo. Sila ka mong magpakasal dun sa sinasabi nila. Hindi pa ako tapos sagutin yung dalawang matanda pero hinila na ako ni Dimitri. Kalmahan mo, sabi nito. Tatay ko yun at malakas ang impluwensya niya. Siguradong masisira ang buhay mo kapag kinalaban mo sila. Pera kasing pinapairal niya eh. Buhay niya pang sisirain ko. Sabi ko, ayos ka lang ba? Medyo masakit yung sinabi ng mangkukulam na yun ha. Ayos lang naman ako. Sanay na. Nang bumukas ang elevator ay hindi na ito nagsalita at dire-diretso na lang pumasok sa office ni Sir Gio. Dumiretso naman ako sa table ko at ginawa mga trabaho ko. Ang hirap talagang maging mayaman. Kapag mayaman ka, parang mas mahirap pa yata ang buhay mo at mas malungkot. Buti na lang kami, tama lang ang buhay namin. May nanay akong mabunganga at war freak tapos may tatay akong under sa nanay kong bunganger at mapagmahal. Tapos ako, eto,
Maganda lang sa pamilya na nagmana sa nanay ko. Maya-maya nga lamang ay bumukas ang pinto ng office ni Sir Gio. Iniluwal nito si Dimitri na mukhang pinagbagsakan ng langit. Sheila, inaaway ako ni Gio at Maya. Parang batang sumbong nito. Deserve mo yun. Sagot ko lang. Bumalik ka na sa kumpanya para hindi ka na ulit sermonan ng tatay mong matapobre. Napanguso ito. Kasalanan niya naman kung bakit ako sinilang tapos magagalit siya sa akin. Kasalanan niya kung bakit nasira ang perfect family niya. Tapos kami ang sisisihin niya ni mama. Ganyan talaga mga babaero. Sabi ko na lang. Alis na ako. Paalam nito bago umalis. Pinagpatuloy ko lang ang trabaho ko hanggang sa mag-uwian. Kung nagtataka kayo kung bakit chillax lang ako, kahit kakabreak ko lang, hindi kasi deserve ng ex ko ang luha. Tsaka ako na siya iiyakan kapag namatay na siya. Una na ako. Paalam ko sa boss ko. Mauunang umuwi hindi uuwi kay Lord. Ingat, nakangiting sabi ni Hana. Tumango lang ako bago umalis. Bilib nga ako sa boss ko Akala ko tatandang binata kasi torpet allergic sa babae. Pinagkamalan ko na nga siyang bakla Tingnan nyo, siya masaya na sa love life. Ako, eto niloloko pa rin. Isang sakayan lang ng jeep ang mula sa amin hanggang sa office, kaya't mabilis akong nakauwi. Nasa labas pa lang ako ng bahay ay naririnig ko na agad ang bunganga ng nanay ko. Anong kaguluhan na naman ba to? Tanong ko nang makapasok ako sa bahay. Yang tatay mo, ayaw iluto yung siomay. Sagot ni mama na nasa kwarto. Javier, kapag ako lumabas dyan, ipapakain ko sa'yo ng hilaw yung siomay. Sinong tinakot mo? Sagot sa kanya ni tatay. Kung sinabi kong ayoko, ayoko. Abat, talagang... Lumabas ng kwarto si nanay. Mabilis namang tumayo si tatay. Ilan ba? Mabilis na tanong ni tatay. Di naman mabiro itong si darling ko Iluto mong lahat. Sagot ni nanay. Kamot ulong nagtungo si tatay sa kusina. Kunwari tigasin pero atras naman pagdating kay nanay. Siguro, kaya nakatagal si tatay kay nanay dahil talaga namang nabihag siya ng nanay kong bungangera. Ang aga mo ata, pansin sa akin ni nanay. Magbihis ka na ron at baka matuyuan ng pawis yung likod mo. Tumango ako't nagtungo na sa kwarto. Itinabi ko ang mga gamit ko bago nagpalit ng damit. Lumabas ako ng kwarto at sinamahan si nanay sa sala na nanonood ng TV. Kamusta na kayo ng boyfriend mong pabigat? Tanong ni nanay. Nakipaghiwalay kanina. Sagot ko. Ang dahilan nasasakal na sa akin, pero ang totoo nakabuntis na pala ng iba. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yon. Nagawa pang ikalat ang lahi niya, ang tamad-tamad naman niya. Sabi ni nanay. Masyado ka nang malas sa pag-ibig, Sheila ha. Huwag ka na mag-asawa. Kawawa naman ako. Nakasimangot kong sagot. Bibili na lang ako ng lalaki. Itabi mo na lang ang pera mo sa pagtanda mo. Hindi natin sigurado kung mag-isa ka lang talagang tatanda. Kaya't dapat mag-ready ka na. Mas lalo akong napasimangot. Masyado talagang prangka itong nanay ko. Maya-maya lang ay lumabas si tatay sa kusina dala ang fried siomay at sausawan. Agad niya itong ipinatong sa center table bago tumabi sa amin ni nanay. Balita ko naloko ka na naman. Sabi ni tatay. Ikain mo na lang ng siomay yan. Wala ka na talaga mahahanap na kagaya ko sa panahon ngayon. Itiko mo nga yung bunganga mo, Javier. Masungit na sabi ni nanay sa kanya. Darling, ipinagluto na nga kita awayin mo pa ako. Parang batang sabi ni tatay. Lambingin mo naman ako. Lambingin mo yung sarili mo. Napailing na lang ako dahil sa inasta ng dalawang ito. Kahit kailan talaga. Pero mas mabuting ganyan sila dahil alam kong lambingan lang naman nila yan. Dahil hindi masarap ang siomay kapag walang soft drinks, lumabas muna ako para bumili. Natigilan ako nang makitang isang pamilyar na kotse sa harapan ng tindahan. Kunot noong lumapit ako rito. Nakita ko si Dimitri sa tindahan na nakatambay at ngumangata ng chichirya habang umiinom ng soft drinks. Naligaw ka rito? Tanong ko sa kanya. Aling bebe, isang malaking soft drinks nga.
Inaway ako nila papa eh. Sagot nito. Ewan ko, basta napadpad na lang ako rito. Napakamot ako sa ulo. Doon ka sa bahay, huwag ka rito at baka mauto ka ng mga tambay. Marami pa namang loko-loko rito. Kaano-ano mo siya? Usisa ni Aling Bebe. O, ito soft drinks mo. Asawa ko. Sagot ko lang kay Aling Bebe. Nagbayad ako bago hilahin paalis dun si Dimitri. Kaya pala parang iniipit ang mga maninang kapitbahay namin dahil sa lalaking ito. Nang makapasok sa bahay ay natigilan sila nanay nang makitang kasama ko. Natigil tuloy sila sa paglalandian. Ganito pala kumain ng siomay, by partner. Oh, saan ka nakapulot ng gwapo? Tanong ni nanay. May ganyan bang tinda kay Aling Bebe? Oho, pakikisakay ko sa trip niya. May isa pa yatang natire eh, palitan mo na si tatay. Sheila! Nakangusong saway ni tatay sa akin. Paupuin mo yung bisita mo. Upo ka, kukuha lang ako ng baso ha. Sabi ko kay Dimitri. Nagtungo ako sa kusina at kumuha ng 4 na baso. Bumalik ako at naupo sa tabi ni Dimitri na parang maamong aso. Pakitang tao naman to. Kumain ka ng siomay. Sabi ko sa kanya bago kumuha ng siomay at kainin yon. Naligaw lang yan dito. Kaibigan siya ng boss ko. Huwag kayong papadala sa pagiging maamo niyan. Siraulo din yan ano? Hindi ako siraulo ah. Agad natanggi nito. Huwag mo namang sirain ang good image ko. Wala kang good image. Huwag na tayo maglokohan rito. Masungit na sabi ko. Nilingon ko naman si nanay. Napangiwi na lang ako nang makitang malawak ang ngiti nito. May iniisip na namang hindi maganda itong si Maring Sheena. Nanay, yung ngiti mo ang creepy. Nakangiwing sabi ko. Magsiselos na niyan si tatay. Narealize ko lang na may kasama ka ng tatanda anak. Sagot nito. Hay, hindi ka nalugi dyan kay Totoy. Mukhang magandang lahi eh. Nanay, tigilan mo yung pagiging malisyosa mo. Tumawa lang siya bago lumandi kay tatay. Minsan hindi ko na maintindihan ang tumatakbo sa isip nitong nanay ko. Madalas galit, madalas bungangera, madalas wala sa mood. Minsan naman kung ano-anong kalokohan ang naiisip. Mana ka pala sa nanay mo. Bulong sa akin ni Dimitri. Ganyan ka rin eh. Oo, nanghahampas din ako ng pala sa mukha kapag tsismoso ang kausap. Napanguso naman to bago kumain na lang ng siomay. Nang maubos ang siomay, ay hinila ni nanay si tatay patungong kwarto para daw may privacy ang pagliligawan namin ni Dimitri. Huwag mong pansinin yan si nanay, ganun lang talaga yan. Sabi ko kay Dimitri. Napatingin ako sa cellphone nitong umiilaw. Uy, may tumatawag sa'yo. Fiancé ko. Sagot ni Dimitri. Nag-aaya ng date. Ayoko nga siyang puntahan. Maganda naman yata yung fiancé mo ba't hindi mo subukan? Malay mo naman magustuhan yung isa't isa. Sabi ko. Baka magkamabutihan agad kayo. Sinubukan ko na. Sagot nito. 1 beses naming lumabas noon. Lumabas ang tunay na ugali niya. Tinuring ba naman akong waiter nang malamang anak ako sa labas? Ayoko sa kanya. Wag talaga. Hindi ko alam pero kumulo ang dugo ko. Kawawa rin pala itong si Dimitri kahit may sapak sa ulo. Heart to heart talk mo ang tatay mo. Kapag ayaw pa rin, sampalin mo. Natawa ito. Mahirap kasi siyang umintindi. Palibhasa kasi, ganun din ang trato sa kanya noon ng mga magulang niya. Napailing-iling ako. Ang yaman nyo nga, ang gulo naman ng pamilya nyo. Hindi naman ako yung mayaman eh. Si Papa lang. Hindi ko rin naman ginustong pumasok sa business niya. Kinuha niya lang ako kasi no choice na siya. Ako lang kasi anak niyang lalaki. Sabi nito. Hahanapan na lang kita ng babae. Pampalubag loob ko sa kanya. Ano bang tipo mo sa babae? Marami akong kakilala na taga rito sa amin. Bungangera, masungit, matapang ang muka at walang inaatrasan. Sagot nito bago ngumiti sa akin. Yung tipo ko ay isang Sheila Fuentes na taga-sityo ba to? LOL! Singhal ko sa kanya. Akala siguro nito nakikipagbiruan ako sa kanya. Kung wala lang problema ang lalaking to, binigwasan ko na to eh. Laki ng bahog, putik na yan.
Dimitri's point of view. Sa tanang buhay ko, ngayon na lang yata ako gumising ng maganda ang mood ko. Sino ba naman ang hindi gaganda ang mood kapag may inspirasyon ka na? Kahit masungit yung inspirasyon ko, ayos lang. Kakaibang saya pa rin ang dala niya sa akin. Ang ganda ng gising Nakangiting sabi sa akin ni Mama habang kumakain ako. Ano bang meron? Masaya lang po. Nakangiting sagot ko kay Mama. Mama, nagluto na po ako ng almusal kaya kumain ka na. Yung gamot mo po, wag mong kakalimutan I love you. Humalik ako sa pisngin ni Mama bago kuhanin ang gamit ko at lumabas ng bahay. May mahalagang meeting daw kami sabi ni Papa. Kaya no choice ako kung hindi ang pumasok ng maaga. Hindi ko tuloy mababantayan si Mama. Ang mama ko, isang cancer survivor pero kahit ganon, continue pa rin ang pag-inom niya ng gamot. Sa susunod na linggo ang check-up niya. Kailangan kasing antabayanan ng kalusugan niya dahil baka bumalik ang cancer niya. Dating katulong ni Papa si Mama. May nangyari sa kanila noong gabing malasing si Papa at hindi nila inaasahang may mabubuo. Nung una, ayaw tanggapin ni Papa ang bata. Lalo na ang pamilya nito. Pero nung malamang lalaki ako, agad akong tinanggap nila Lola. Wala kasing anak na lalaki si Papa na magmamana ng kanyang negosyo. Kaya kahit halatang labag sa loob ng pamilya, tinanggap nila ako. Good morning, sir! Nakangiting bati sa akin ng guard. Good morning ho. Sinwipe ko ang ID ko bago pumasok sa loob. Dumiretso agad ako sa elevator at pinindot ang floor ng office ni Papa. Nang bumukas ang elevator, ay agad akong pumasok sa loob. Natigilan ako nang makita sa loob ang fiancé kong si Kim, kasama ang mga magulang nito. He's here! Nakangiti man si Papa pero alam kong galit to. Siguradong nagsumbong itong Kim sa kanya. Hindi mo ako sinipot kahapon. Medyo inis na sabi ni Kim. Ilang oras ako naghihintay doon? Gagawin mo lang naman akong alila mo Diretsyong sagot ko sa kanya. Ipapahiya mo na naman ako kasi anak ako sa labas. Dimitri, may pagbabantang sabi ng asawa ni Papa. Tinikom ko na lang ang bibig ko. Siyempre, ako na naman ang mali. Kaya ko naman silang kalabanin Kaso silang sumusuporta sa gamutan ni Mama. Kaya wala akong magagawa. Kaya ko namang ipagamot ang mama ko kaso kapag nawalan ako ng trabaho, kawawa rin si Mama. Isa pa, may kaso dati si Mama at palagi nila akong tinatakot na ipakukulong nila si Mama kapag hindi ko sila sinunod. Feeling ko nga isa lang akong robot para sa kanila. Wala akong karapatang kumontra sa mga bagay na gusto nila. Nagsimula ng meeting at tahimik lang akong nakikinig. Kung nandito si Sheila, sigurado masaya ako. Next week na ang engagement party, sabi ng mommy ni Kim. Ipapaayos ko na ang mga kailangan para sa party para handa ng lahat. O sige, nakangiting sabi ng asawa ni Papa. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Nang mawala ng pamilya ni Kim sa paningin namin, naging diablo na naman ang dalawang matandang kasama ko. Daig pang hunyango sa pagpapalit ng anyo. Talaga bang puro kahihiyan ang ibibigay mo sa amin? Singhal sa akin ang asawa ni Papa. Ano? Wala kang utang na loob? Sino bang ipinagmamalaki mo? Yung sekretarya ni Gio? Utang na loob? Matagal na akong bayad dun. Natawa ko. Ako? Kailan kaya ako magkakaroon ng kalayaan? Inaalala niyong kahihiyan niyo. Nung pinahiya nga ako ni Kim, wala kayong pakialam Talagang sumasagot ka na ha? Hinila nito ang buhok ko. Baka nakakalimutan mo ang kaya kong gawin. Enough, sabat ni Papa. Bumalik ka na sa trabaho mo, Dimitri. Ninisihan ko ang asawa ni Papa at binigyan ng mapang-asar na mukha bago ako lumabas ng opisina niya. Bad trip namang kukulam yun. Sheila's point of view. Ang dami kong trabaho ngayon. Yung boss ko kasi, ayun, lumalantod. Inuna pang makipag-date bago ko tulungan. Kung hindi lang kami good terms ni boss at kung hindi lang malaking sahod ko matagal ko na siyang nilayasan. Ito sa third department. Ibinigay ko ang makapal na papeles sa isang babae. Ito naman sa second department.
Itong panghuli ay sa 5th floor. Maliwanag ba? Tumango ang 3 taong nasa harapan ko bago umalis. Napahinga naman ako ng malalim bago mag-unat-unat. Deserve ko ang kape. Natigilan ako nang biglang lumitaw ang matandang babaeng nakasagutan ko. Yung totoong asawa ng papa ni Dimitri. May appointment po kayo kay sir? Wala po siya eh. Seryosong sabi ko sa kanya. Nandito ako para sa'yo. Sagot nito. Tatapatin na kita. Magkano kailangan mo para layuan mo si Dimitri? Ayoko nang may dumagdag pa na kahihiyan pa sa pamilya namin. Tumikwas ang isang kilay ko dahil sa sinabi nito. Aba, nakikita ko lang sa TV itong mga pakulo niya sa akin ngayon ha. Pinagsasasabi mo po? Takang tanong ko. Kung gusto mong mawala ng kahihiyan sa pamilya mo, abay lumayas ka? How dare you? Galit na sabi nito. Wala kang mahuhutot na pera sa sampid na yon. Mahiya ka naman. May fiancé na siya tapos kinakalantari mo pa. Dumukot ako ng pera sa wallet ko at inilapag sa harapan niya. Oh, 5,000 yan. Layuan mo kami ni Dimitri. Napahawak naman to sa dibdib niya na parang aatakihin. Ang OA. Super OA. Hindi ko kailangan ng pera mo. Galit na sabi nito. Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka sa pamilya ko. Padabog itong umalis. O ano, hindi mo kinaya no? Paano pa kaya kung nanay kong kaharap mo? Sinong tinakot niya? Ako? As if naman kaya akong tanggalin ni Sergio sa trabaho ko. Ako lang naman ang nagtiyaga sa kanya. Mukhang mas mayaman din si Sergio kesa sa kanya. Kaya't siguradong hindi ako tatanggalin nun. Sila nanay ang gagalawin niya o di subukan niya. Para niya na rin hinarap si kamatayan kapag ginawa niya yon. Pumunta na lang ako sa loob ng office ni Sir at nagtimpla ng kape ko. Wala akong panahon sa pagiging main character effect ng matandang yon. Paglabas ko ng office, natigilan ako nang makita si Dimitri. Hinihingal pa ito na ikinataka ko. Oh, bakit? Takang tanong ko sa kanya. Inutusan ka ba ni Sergio? Tumawag sa akin yung isang empleyado eh. Pumunta raw dito ang asawa ni Papa. Tumango ako. Ikaw ba yung ipinunta niya? Anong ginawa niya? Inalok ako ng pera para layuan ka. Sagot ko. Sabi ko manliligaw kita kaya't hindi pwede. Ayun, nagalit. Sigurado ka ba? Kumunot ang noon nito. Hindi basta-basta aalis yun ng ganun lang. Ngumisi ako. Sino sa tingin mong kinalaban niya? Ako pa lang to pero tiklop na siya. Paano pa kaya kung nanay ko nang kaharap niya no? Malakas namang napatawa si Dimitri bago naupo. Oo nga pala. Ikaw nga pala si Sheila. Nagmandali pa ako rito kasi akala ko may gagawin na siyang masama eh. Pag-untugin ko pa sila ng tatay mo. Sagot ko bago umirap. Oh, tubig? Mukhang mamamatay ka na eh. Umiling ito. Babalik na ako sa office. Tawagan mo ko kapag binalikan ka niya ha. At saka yung tungkol sa manliligaw mo ko. Wala nang bawian ha. Hoy! Joke lang! Umalis na ito. Sira ulong yun. Naupo na lang ako sa table at ininom yung kape ko habang nagtatrabaho. Nang sumapit ang merienda, ay hindi pa man ako nakatatayo pero may dumating nang nag-deliver ng pagkain sa akin. Kanino po galing? Tanong ko sa nag-deliver. Manliligaw niyo po. Nakangising sagot ni Manong. Dimitri Carson po. Sira ulo talaga oh. Pabulong kong sambit. Pinirmahan ko na lang yung papel at binigyan ng tip si Manong. Tiningnan ko yung paper bag at may sticky note pa with flowers. Bulaklak, para sa babaeng laging galit. Basa ko sa sulat. Parang tanga lang. Naramdaman ko na lamang ang pagngiti ko. Ngayon lang ata akong ngumiti ng ganito dahil sa lalaki. Kinain ko na lang yung pagkain. Tumunog ang cellphone ko habang kumakain ako na agad ko namang sinagot. Nagustuhan mo ba yung pagkain? Si Dimitri. Sisimulan ko ng panliligaw ko ah. Ikaw, nagbibiro lang ako. Sagot ko sa kanya. Hindi ka pa nga nagpapaalam kila nanay eh.
pala desisyon ka masyado. Anong nagbibiro? Walang nagbibiro. Sabi nito. Ako ang gagamot ng duguan mong puso. Dudugo sa akin yung nguso mo dahil sa mga pinagsasabi mo. Siguradong susukuan mo rin ako. Walang tumatagal sa ugaling meron ako. Napairap ako. Alam kong ayaw mo ring maging under. Yun nga yung gusto ko eh. Nagkikare sa akin palagi. O di jumawa ka ng nanay kung gusto mong palaging may nag-aalaga sa'yo. Natawa ito. Galit ka na naman. Saglit pa kaming nag-usap bago ko patayin ng tawag. Nagpatuloy lang ako sa pagkain at pagkatapos ay balik trabaho na naman. Hapon na nakabalik si Sir Gio. Sasama sana ang loob ko kaso wag na lang dahil may buko pay naman at mango juice. Alam na alam talaga nito kung paano ko utuin. Pwede ka nang mag-out, sabi ni Sir Gio. Alam kong magrereklamo ka na naman. Natapos ko ng kalahati ng work mo. Sabi ko sa kanya bago tumingin sa orasan. 4:00 pa lang. Rarampa muna ako sa mall para maghanap ng damit. Kinuha ko ang bago at pasalubong na dala nila para sa akin. Bago ko umalis. Malapit lang sa amin ang mall kit nilakad ko na lang. Dimitri's point of view. Masaya na sana ako kanina kaso napawi na naman dahil sa epal na si Kim. Sinundo ako sa kumpanya para isamang mag-shopping kasama ang mga friends niya. Siyempre, bawal akong tumanggi dahil nakabantay ang bruho't bruha. Napahinga na lang ako ng malalim habang sinusundan silang magkakaibigan. Bit-bit ko mga binili nila. Dito na lang tayo kumain, sabi ni Kim sa dalawa niyang kaibigan. Don't you worry sa gastos. Si Dimitri naman ang magbabayad hindi ba? Tumango na lang ako. Sana mabulunan kayo. Baka hindi ka marunong kumain ng steak ha? Sabi ni Kim. Sabagay, sa mama mo pala ikaw lumaki. Hindi ko siya pinansin. Nang dumating ang order namin ay agad silang kumain. Hindi ako kumain dahil wala akong gana. Dimitri, nalaglag yung spoon ko, kuhanin mo nga. Maarteng sabi nito. Napahinga ako ng malalim bago sumuot sa ilalim ng mesa. Nabigla na lang ako nang sipain ako nito. Bastos ka! Singhal ni Kim na ikinagulat ko. Fiancé kita pero wala ka pa rin karapatang bastusin ako. Pinagsasabi mo. Takang tanong ko. Di ka ba? Ikaw babastusin ko? May taste naman ako no? Kanina mo pa binabastos si Kim. Sabi ng isang kaibigan nito. Napalingon naman sa amin ng mga tao. Alam ko ang gustong palabasin ng impokritang to. Gusto niya akong mapahiya. Mas lalong naniwala mga tao nang umiyak si Kim. Ang arte? Kung nananakit lang ako ng babae, lumipad na ang ulo nito sa Mars. Ang arte mo! Napalingon kami sa nagsalita. Si bebe ko pala to Na-videohan ko ang lahat dahil kanina pa akong nakatingin sa inyo. Post ko na lang sa social media para makita mo ha. Namutlang 3 babae. We're just pranking him. Kinakabahang sabi ni Kim. Delete that. Mama mo prank. Umirap si Sheila bago ko itago sa likuran niya. Pangit ka na, pangit pa ugali mo. Sang ka pa? Pakailan mo ba? Fiancé ko siya kaya't pwede kong gawin ang lahat sa kanya. Fiancé ka lang. Ako ang mahal. Napangiti naman ako. Hindi laruan si Dimitri, okay? Pakasalan mo yung bruhang asawa ng papa ni Dimitri. Bagay kayong dalawa. Sinipa ni Sheila ang mga pinamili nito bago ko hilahin paalis doon. Para naman akong nanalo sa loto dahil sa sobrang lawak ng ngiti ko. Huminto kami sa food court. Sa lubong ang kilay na hinarap ako nito. Pero ito ko, nakangiti pa rin. Ang ganda talaga niya. Bakit ba pumapayag kang apihin ka nila? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Tandaan mo to ako lang ang pwedeng mang-api sa'yo. Labanan mo sila, pero ako ang bawal mong labanan. Tumango ako habang nakangiti pa rin. Lord, bakit naman po tinamaan agad ako sa babaeng to? Anong niningiti-ngiti mo riyan? Inis na tanong nito. May sira ka ba sa ulo? Ang ganda mo. Bulalas ko.
Nakita kong pagngiti nito na agad ring nawala. Tinalikuran lang ako nito bago padabog na layasan. Ang cute kiligin ni Angry Bird. Sheila's point of view. Sa wakas, nakapagpahinga rin. Kailangan ko talaga ng matinding pahinga dahil baka mahampas ko na sa ulo ang asawa ng papa ni Dimitri. Ayaw talaga akong tigilan. Crush yata ako nun eh. Sinugod ako nung nalamang pinahiya ko si Kim. Sus, deserve naman niya. Pakialam ko sa kanila. Si Dimitri naman sineryoso ang panliligaw sa akin. Para tuloy kaming may tanim na bulaklak sa bahay dahil palagi niya kaming pinadadalhan. Masakit na rin ang ipin nila nanay dahil sila lang ang umuubos ng chocolates na ibinibigay ni Dimitri. Tuwang-tuwa si nanay nang malamang nanliligaw sa akin si Dimitri. Ayos lang daw masaktan ako. Sa huli pa naman eh. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ko kay Dimitri. Pinapunta ko siya. Si nanay ang sumagot. Wala pa raw siyang day off kaya't sabi ko isabay ng day off niya sa day off mo. Papatulong din ako sa kanyang magbilad ng palay eh. Nanay, gagawin pang alila yung tao. Nakasimangot kong sabi. Rich kid yan eh. Marunong ako. Agad na sabi ni Dimitri. Ayoko rin sa office eh. Dito na lang ako. Nandito ka na kaya wala na ako magagawa. Sabi ko na lang. Anong almusal po? Nagdala ng tapsilog si Dimitri. Ang sabi ni nanay. Kumain ka lang dyan. Kami na munang bahala ng tatay mo sa baby mo. Hindi ko na pinansin si nanay at nagtungo na lang sa kusina. Nakita kong isang Tupperware sa lamesa. Naupo naman ako at agad kumain. Pagkatapos kong kumain, hinugasan ko ang pinagkainan ko. Hindi ko na nadatnan sila nanay sa sala kaya't lumabas ako ng bahay. Ayun, nakita ko si nanay na pinagbibilad ng palay si Dimitri. Walang damit ang lalaki. Kaya't kitang maganda nitong katawan. Para namang mga asong naglalaway mga kapitbahay namin. Hanggang tingin lang kayo riyan sa manugang ko. Sabi ni nanay sa mga ito. Subukan yung galawin to wala na kayong mata bukas. Natawa naman ako. Kaya minsan nachichismis din kaming mga aswang. Ang lakas ba namang manakot ng nanay ko? Bago mong boyfriend? Napalingon ako sa anak ni Aling Bebe. Ang bilis naman. Magkasama pa kayo ni Arthur kailan lang Nakabuntis siya. Sagot ko. O bakit? Type mo si Dimitri? Distansya na lang kung ayaw mong sumakay ng ambulansya. Sungit? Hindi ko siya pinansin at nilapitan lang sila nanay. Sumandal ako sa puno ng bayabas habang nakatitig kay Dimitri na naghahalo ng palay. Parang endorser ng palay to Ang sarap. Bulong ko. May sumiko naman sa akin. Ang sarap talaga? Nanay naman. Reklamo ko. Si tatay ang landiin mo. Akin yan, 'di ba? Naputo lang magandang eksenahan namin nang sumulpot si tatay. Naghubad dito at parang nilabanan pa si Dimitri sa paghahalo ng palay. Epal naman ito. Nakasimangot na sabi ni nanay. Kanino bang asawa yan? Napailing na lang ako bago bumalik sa loob ng bahay. Nilabas ko sa freezer yung pork chop. Mag-iihaw na lang ako ng pork chop para pananghalian namin. Nagtungo ako sa kwarto at kinuha yung cellphone ko. May text agad si Sir Gio. Hindi talaga ito mabubuhay nang wala ako. Siya ang may-ari ng kumpanya pero parang ako nang nakakaalam ng lahat. Nang makabalik ako sa sala, nando na si Dimitri. Pinupunasan nito ang katawan gamit ang isang towel. Magsando ka muna para hindi mainit. Sabi ni nanay at inabot ang pinagliitang sando ng tatay rito. Sigurado ka bang hindi ka hahanapin sa inyo? Lumingon ako sa labas nang may marinig akong sasakyan. Hindi pa man bumababa ang sasakyan, alam ko na agad kung sino yon. Nakakaramdam ako ng masamang espiritu. Nandito na ang dyablo. Bulong ko. Bumaba sa sasakyan ang asawa ng papa ni Dimitri. Kasunod si Kim at ama ni Dimitri. Hindi na ako nag-react nang agad itong dumiretso sa loob ng bahay namin. Hindi ka talaga tumitigil na babae ka, no? Singhal sa akin ng bruhang matandang babae. Sinisira mong talagang pamilya namin. Sino ka, ha? Masungit na tanong ni nanay. At bakit mo pinagtataasan ng boses ang anak ko? Malandi kasi ang anak mo.
Sagot nito. Yung bastardo ng asawa ko, kinakalantari kahit may fiancé na. Tita, tama na yan. Sabat ni Dimitri. Huwag kayo ritong mag-ekskandalo. Mahiya naman kayo sa pamilya ni Sheila. Mahiya? Ikaw na bastardo ka. Sila gusto mong bigyan ng kahihiyan tapos kami ng tatay mo ayaw mong bigyan. Sinampal nito si Dimitri. Gusto mo ba talagang gumawa ako ng aksyon? Abot! Hinila ni nanay si Dimitri at binalikan ng sampal ang ginang. Huwag mong masampal-sampal ang manugang ko, ha? Tita! Maarteng sabi ni Kim at nilapitan nito. Ipapademanda namin kayo! At anong ikakaso mo, ha? Tanong ni nanay. Kayong ipadedemanda ko sa kasong trespassing. Alam ko ang kwento nitong si Dimitri. Kaya't wag mo kong mayabang-yabangan na baka kung saan ka pulutin, ha? Nilingon ni nanay ang papa ni Dimitri. Ikaw naman, hindi mo pala kayang responsibilidad dapat sa tiyan mo inilagay ang alak at hindi sa dulo ng talong mo. Mayamang ka kaya't maraming kumot sa inyo. Pero tanga ka dahil ipinutok mo sa loob. Bigyan mo naman ng kalayaan ng anak mo. Hindi ka na nahiya. Anak ko siya kaya't karapatan ko kung anong gagawin ko sa kanya. Sabi ng papa ni Dimitri. Anak mo siya, hindi laruan. Seryosong sabi naman ni tatay. Kung ayaw mo sa kanya, amin na lang siya. Kaya kong buhayin yan. Tandaan mo ito, Dimitri. Dinuro si Dimitri ng asawa ng papa niya. Wala ka na ngayong babalikan. Puputulin ko ng ugnayan mo sa papa mo. Maghihirap kayo ng nanay mo at mamamatay. Mauna ka na. Singhal naman sa kanya ni Dimitri. Pagod na ako sa pagiging controller nyo. Pucha, puro kayo panakot eh. Hindi na ako takot ngayon kahit ano pang putulin nyo sa akin. Pero wag lang ang talong ko ha. May ipon ako, kaya't kaya kong buhayin si mama. Pwede ako magtrabaho sa mga kaibigan ko. At alam kong hindi nyo sila makokontrol. Umalis na tayo rito. Sabi ng ama ni Dimitri. Nagbigay muna mga ito ng masasamang tingin bago umalis. Sorry po. Mahinang sabi ni Dimitri. Sorry po kung nadamay pa kayo. Wala yon, sabi ni nanay. Walang kwenta yan tatay mo. Sunduin mong mama mo para sa celebration natin. Mamanhikan ka na rin. Nay! Sita ko kay nanay. Tumawa lang ito. Nilingon ko naman si Dimitri. Masaya ako dahil kitang-kita ko sa mukha nito ang kalayaan. Sa wakas at tinapangan na rin niya ang sarili at pinaglaban ang kanyang kalayaan. Susunduin ko lang po si mama, sabi nito. Sama ako. Nakangiting sabi ko. Gusto kong makilalang mama mo eh. Kami nang bahala sa pagkain, sabi ni tatay. Mag-iingat kayo. Lumabas kami ng bahay. Nakatingin sa amin ang mga kapitbahay kaya't alam kong narinig nilang lahat. Kahit bingi yata makakarinig ng malakas na bunganga ni mama eh. Hindi ko sila pinansin at sumakay na lang sa kotse ni Dimitri. Hindi na ako magiging duwag, sabi ni Dimitri habang nasa biyahe. Kailangan kong pantayan ng tapang mo eh. Hindi mo na kailangan yun. Tugon ko. Handa naman ako maging boses mo. Dati, ayaw ko sa kasungitan mo at sa kaingayan mo. Tapos yun palang mga dahilan para mahalin kita. Nakangiting sabi nito. Tigilan mo nga ako sa mga banat mong yan? Masungit kong sabi. Siyempre, bawal nitong mahalatang kinikilig ako kaya't konting pakipot muna at pabebe no. Maya-maya lamang ay huminto ang sasakyan sa isang gate na pula. Bumaba si Dimitri kaya't bumaba na rin ako. Pumasok kaming dalawa sa loob at bumungad sa amin ang isang may edad na babaeng nakaupo sa terrace. Medyo payat to at maiksi lang ang buhok. Maganda to at talagang kahawig ni Dimitri. Ma! Tawag dito ni Dimitri bago ito lapitan. Bigla naman akong nahiya. Nawala bigla yata ang pagiging waray ko. Dimitri! Tumayo ito't niyakap ang anak. Tumawag sa akin ang asawa ng papa mo at galit na galit siya. Anak, sinaktan ka ba niya? Ayos lang po ako, sagot ni Dimitri. Huwag po kayong mag-alala at wala na akong pakialam sa kanila. Hayaan na natin sila nang matahimik ang mundo natin. Ayos lang pong wala akong papa kasi hindi ko rin naman nararamdaman ang pagmamahal niya.
Ngumiti ang ginang pero nahahalata ko ang lungkot sa ngiti niya. Sorry ah. Sorry kung ganito ang kinalakihan mong pamilya, anak. Ma, wala kang kasalanan. Nakangiting sabi ni Dimitri. Wala na tayong pakialam sa kanila. Lumingon sa akin ang ginang kaya't mas lalo akong nahiya. May magandang bisita ka pala. Si Sheila po. Nakangiting pakilala sa akin ni Dimitri. Magiging girlfriend ko. Hello po. Magalang kong bati rito. Ang ganda-ganda niyo ho. Kamukhang kamukha niyo si Dimitri. Ay sus, maliit na bagay. Pabirong sabi nito. Masaya ako't nakilala na rin kita, iha. Palagi kang bukang bibig nitong nag-iisa kong anak eh. Ma, pinapapunta tayo ng parents ni Sheila sa kanila for celebration daw. Sabi ni Dimitri. Tara na po, kailangan nating mag-celebrate dahil wala nang baliw na sisira sa atin. Mamamanhikan na rin po tayo. Magtigil ka nga. Masungit na sita ko sa kanya. Sinara muna ng ginang ang bahay bago kami umalis. Nang makarating kami sa bahay ay naghahanda na sila nanay sa terrace. Wala pa man ding 12:00 eh. Sa bagay, tuwing 11 kami palaging kumakain. Balae! Agad na bati ni nanay sa mama ni Dimitri. Kaya pala kay ganda ng lahi nitong si Dimitri, maganda rin ang ina. Natawa naman ang mama ni Dimitri. Hindi rin ako magtataka na maganda itong si Sheila. Maupo na tayo at simulan na natin ang celebration. Sabi ni tatay, kaya't nagsiupo na kami at nagsimulang kumain. Masayang nag-usap-usap sila nanay. Pakiramdam ko, may makakasama na agad magbingo itong si nanay dahil kasundo niya agad ang mama ni Dimitri. Nilingon ko naman si Dimitri at kitang-kita ang saya sa mukha nito habang nakikinig sa mga magulang naming nag-uusap. Salamat sa pagtatanggol sa anak ko ha. Nakangiting sabi ng mama ni Dimitri. Hayaan mo kapag hindi pa natahimik yung mga yon, kasama mo na ako sa pagsagot sa kanila. Ay nako, hindi na kailangan yun balae. Bunga nga pa lang ng asawa ko sapat na. Sabat ni tatay kaya't sinamaan siya ng tingin ni nanay. Joke lang darling, galit na naman agad eh. Feeling ko, kapag kinasal na tayo, mararanasan ko rin ang nararanasan ng tatay mo. Natatawang sabi ni Dimitri. Kung hindi ka reading magpa-under, wag mo na akong ligawan no. Inirapan ko siya. Balikan mo yung Kim. Dun ka na dahil mukhang pabebe naman siya. Natawa ito. Galit na naman siya. Pagkatapos naming kumain ay kami ni Dimitri ang nagpresentang magligpit. Si nanay naman, inaya agad sa bingguhan ng mama ni Dimitri. Si tatay naman, tiningnan yung palay dahil baka raw maubos ng manok. Ngayon lang nakalabas-labas si mama. Sabi ni Dimitri. Thank you sa pamilya mo at pinasaya niyo ulit ang mama ko. Hay nako, magsisisi ang mama mo na nakilala niya si nanay. Sabi ko, ubos pera ng mama mo sa bingguhan. Masyado talagang budulera yung nanay ko eh. Natawa lamang ito habang patuloy ang pagbabanlaw ng plato. Nang matapos kami, ay tumambay kami sa sala habang kinakain yung ibinigay niyang chocolates. Hindi naman sa nagmamadali ako pero may pag-asa ba ako? Tanong ni Dimitri. Meron naman. Tugon ko. Maghintay ka lang. Huwag ka magmamadali, ha? Kahit naman 8 years pa yan, hihintayin kita. Nakangiting sagot nito. Hindi na kita pakakawalan. Anong tingin mo sa akin, kalapate? Inirapan ko lang siya. Pero seryoso, may pag-asa talaga siya. Sa lahat yata ng mga nakarelasyon ko, ngayon lang may tumrato sa akin ng tama. Si Dimitri lang ang tumagal sa ugali ko. Siya lang yung lalaki na kapag sinusungitan ko, tatawanan lang ako at hindi ako sisigawan. I'm born to be masungit at hindi ko na mababago ito eh. Ang daming nagsasabi na dapat baguhin ko ng ugali ko dahil walang magtatagal sa akin. Ay hindi. Kung mahal mo ko, tatanggapin mo ko. Ayokong maging pakitang tao para lang mahalin ako. Muli kong nilingon si Dimitri. Hindi ko alam pero napangiti na lamang akong mag-isa. Mukhang nasa tamang alien na ako.
Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Sheila's point of view. Hindi na nga nagparamdam yung side ng papa ni Dimitri. Sa ngayon, tanggal na si Dimitri sa kumpanya nila kaya't nagtatrabaho siya ngayon kay Gio. Marami na naman siyang ipon pero gusto niya raw magtrabaho at isip ang ipon para sa future at itatayo niyang negosyo. Yan ang magandang lalaki. Yung madiskarte at hindi puro gasto sa kung saan-saan. Nalaman ko rin na kinausap ng asawa ng papa ni Dimitri si Sergio at gusto kong ipatanggal. Kaso mukhang mali pang ginawa niya dahil tinanggal ni Sergio ang partnership niya rito. Well, deserve nila yon. Napatigil ako sa pagtipa ng keyboard nang may maglapag ng kape sa lamesa ko. Nang mag-angat ako ng tingin, ay bumungad sa akin ang gwapong boyfriend ko. Yes, boyfriend ko. Hindi nyo kinaya, diba? Matanda na ako kaya't ayoko na magpakipot. Sigurado naman na ako kay Dimitri. Sa lahat ng lalaking pumasok sa buhay ko, sa kanya lang yata ako naging sigurado. Delivery for you. Nakangiting sabi nito. Thank you. Nakangiting tugon ko. Break time nyo na ba? Umiling ito. Alam ko kasing marami ka na namang trabaho. Kaya ako nang nagdala ng kape mo. Napalingon kami sa pinto ng office ni Sergio nang bumukas to. Iniluwal nito si Sergio na mukhang aalis na naman. Bubutasin ko ang kotse nito minsan para hindi na alis ang alis. Aalis ka na naman? Nakasimangot na sabi ni Dimitri sa lalaki. Tumawa si Sergio. Work well na lang sa'yo, Dimitri. Maaga kayong mag-out mamaya para wala na kayong reklamo. Babalik din naman ako agad. May lakad lang kami ni Maya. Tinapik nito ang balikat ni Dimitri bago tuluyang umalis. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Sabi ko sa kanya. Mamayang lunch ka na bumalik. Tumango naman to. Humalik muna sa akin ang malanding lalaki bago umalis. Talaga namang adik na adik sa labi ko. Pumunta lang yata rito para sa halik ko eh. Palusot niya lang talaga yung kape. Nagpatuloy na lang ako sa trabaho. Kung hindi pa lumitaw si Dimitri, hindi ko mapapansing lunch na. Sumasakit na ang mga mata ko sa kakatitig sa computer. Masakit na yung mata mo? Tinanguan ko si Dimitri na inaayos ang lunch namin. Tanggalin mo. Tumawa ito kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Minsan, masarap na siyang ibitin sa puno ng bayabas at ipakain sa mga antik. Nagsimula na kaming kumain. Lagay ito ng lagay ng gulay sa plato ko kahit wala na siyang maulam. Kaya't tinapik ko ang kamay niya. Abat kumain ka rin ano? Sabi ko sa kanya. Wag namang puro damo lang ibigay mo sa akin. Hindi kambing yung girlfriend mo. Natawa lang ito bago kurutin ang pisngi ko. May saltik ka ba? Hindi mapigil ang tanong ko. Umiling ito. Masaya lang ako kasi walang epal na Gio. Tuwing kakain kasi tayong dalawa palagi siyang umiepal. Kaya naman pala lumalabas na naman ang clingy niyang side na pamatay. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na ito sa trabaho kaya't bumalik na rin ulit ako sa ginagawa ko. Bandang 3:00 ay nag-out na kami ni Dimitri. Nakalimutan kong monthsary pala namin ngayon kaya't ide-date ko muna siya. Tagal! Nakasimangot kong sabi habang hinihintay siyang lumabas. Ilang minuto pa akong naghintay bago siya lumabas. Nawala nga yatang inis ko nang makita ang bitbit niyang malaking teddy bear at bulaklak. May hawak din siyang paper bag na mukhang para sa akin. Happy Mansari! Nakangiting sabi nito. Thank you! Nakangiting tugon ko bago tanggapin ang mga dala niya. Happy Mansari din ah! Damahin mo na yung hawak mo dahil hiniram ko lang yan. Natatawang sabi nito. Joke lang. Payday ko ngayon kaya tara, date tayo. Ako ang lahat ng gagastos para sa date natin dahil minsan lang naman to. Hati tayo. Ayaw. Wala na akong nagawa kaya tumango na lang ako. Sumakay kami sa kotse niya. Itong kotse niya, pera niyang ipinambili kaya't wala raw karapatan ng papa niya rito. Inilagay ko muna sa likod ng kotse ang mga ibinigay niya sa akin. San tayo? Tanong ko sa kanya. Sabi mo, nagke-crave ka sa samyup,
Kaya't magsasamyup tayo. Sagot nito. Doon tayo sa mall para mas masarap. Nang makarating kami sa mall ay maayos itong nagpark bago kami bumaba. Magkahawa kaming naglakad papasok ng mall. Bit-bit nito ang bag ko. Siya na raw ang magdadala dahil special day namin ngayon. Pinauna ko na sa Sangyup restaurant si Dimitri. Sinabi ko magsi-CR ako pero ang totoo, bibilhin ko yung regalong gustong gusto ko para sa kanya. Sira na kasi yung relo niya kaya deserve niyang bago. Nang mabili ko yun, pinuntahan ko na siya sa Sangyup Resto. Nakita ko siyang nakaupo at nag-uumpisa ng magluto kaya't nilapitan ko siya. Para sa'yo, nakangiting sabi ko at ibinigay sa kanya ang relo. Thank you, nakangiting sabi nito. Pero dapat hindi mo na ako binilhan. Minsan lang yan kaya tanggapin mo na no. Masungit na sabi ko. Kailangan ko siyang sungitan para tanggapin niya ang relo at hindi na siya manghinayang sa ginastos ko. Ayaw na ayaw niyang ginagastusan ko siya ng malaki. Gusto niya hanggang 100 lang nagagastos ko para sa kanya. Wala naman ako mabibiling regalo sa kanya na halagang 100 sa panahon ngayon. Kalahating kilong sibuyas siguro meron. Sabi ni Gio, baka raw ma-promote ako bilang head ng 18th floor kung nasan ka. Kwento nito. Ang galing ko raw kasi. At saka para daw hindi na ako mahirapang mag-akyat baba sa elevator para puntahan ka lang. Hindi ka naman niya ipopromote dahil kaibigan ka niya, di ba? Tanong ko. Ayoko ng ganun. Ayoko rin ng ganun. Sagot nito. Ayun daw ang napagdesisyonan niya at ng mga board eh. Ang dami ko raw kasing na-close na deal kaya deserve ko raw yun. Napatango naman ako. Sa bagay, magaling naman talaga siya. Hindi na ako magtataka dahil dati siyang CEO. Napatigil kami sa pagkain nang may impokritang lumitaw. Si Kim, kasamang kanyang mga kaibigan. Anong ganap ngayon? Malatereserye na naman ba? Diyos mio, hindi pa ba sila napapagod? Mukha lang silang kaawa-awa sa mga pinagagagawa nila. Kamusta naman ang maging mahirap kagaya ng girlfriend mo? Nakangising tanong nito kay Dimitri. Itanong mo sa nanay mo na itinalo sa kasino ang kalahati ng shares ng company nyo. Sagot ni Dimitri kaya't namutla si Kim. Masaya naman ako ngayon. And I'm not poor. Sanay na ako sa ganitong buhay kaya't hindi ako nahihirapan. Ewan ko na lang sa'yo kapag bumagsak ka. Dinampot nitong isang basong tubig at isinaboy sa mukha ni Dimitri. Nagsalubong naman ang kilay ko bago isaboy sa kanya ang tubig ko. Wag na wag mong ipapahiya ang boyfriend ko. Madiing sabi ko. Dinampot ko ang tubig at akmang isasaksak sa kanya. Mabilis naman siyang hinila ng mga kaibigan niya. Padabog kong binitawan ng gunting bago lapitan si Dimitri at punasan ang mukha nito. Ayos lang ako. Natatawang sabi nito. Naupo na ulit ako at nagsimulang kumain. Hindi namin pinansin yung mga tsismosa sa paligid dahil hindi naman kami mabubusog sa kanila. Pagkatapos kumain, napagdesisyon na ni Dimitri na ihatid na ako. Bumili muna kaming 2 ng box ng pizza para sa parents namin bago kami tuluyang umalis. As usual, bida na naman ang kagandahan ko sa mga kapitbahay kong tsismosa. Naglakad kaming papasok ni Dimitri sa loob ng bahay at nagkatinginan na lang nang makita ang mga nanay naming nagbibingo kasamang iba naming kapitbahay. Mama, pagtawag ni Dimitri sa ina. Naligaw ka na naman dito. Ngumiti lang ang kanyang ina. Napakamot naman si Dimitri sa kanyang ulo na mahina akong ikinatawa. Ayos lang naman kay Dimitri na ganyan ang hobby ng kanyang ina. Ang kaso minsan kinakabahan na siya dahil bigla-bigla na lang itong nawawala sa kanilang bahay. Hindi rin naman pera niya ang pinapangbingo ng ina. Nagtitinda kasi ito ng gulay kasama si nanay. Sariling sikap sila para sa kanilang pagbibingo. Ayaw nilang gamitin sa pagbibingo ang mga binibigay naming pera sa kanila. Oh, merienda para sa mga tsismosang mahilig magbingo. Sabi ko't inilapag ang 2 box ng pizza. Tig-iisa lang sa inyong mga kapitbahay kailangan mas maraming makain ng nanay namin. Nakauwi ka na pala. Si tatay nakapapasok lang na may dalang 3 boteng soft drinks. Nananalo ang nanay mo, kaya deserve daw nila ito eh. May pizza po dyan tay, kain na lang kayo. Sabi ko bago lingunin si Dimitri.
Tara sa kwarto, wala tayong pwesto rito. Nagtungo kaming dalawa sa kwarto ko. Huwag mo kong gapangin sabi nito. Sampalin pa kita dyan, pwede pa. Binalibag ko sa kanya ang damit at shorts. Madalas matulog dito yon dahil ang mama niya dito rin madalas matulog. Dahil ginagabi sa pagbibingo. Mukha nga ring nakatagpo ng love life ang mama niya Taga rito kasi yung long lost crush ng mama niya. Sakto namang single din. Kumuha ako ng damit at lumabas ng kwarto. Nagpalit ako sa banyo bago bumalik sa kwarto ko. Sinubukan ko nga noong magpalit sa harap niya. Ayun, nagalit sa akin. Tsaka na raw kapag kasal na kami. Napagod ako. Sabi ko bago mahiga sa kama. Hindi ko nga pala nakuha sa kotse yung mga binigay mo. Ako nang kukuha mamaya. Sagot nito. Matulog ka na muna dahil mukhang pagod ka talaga. Para na rin mapahinga yung mga mata mo. Tumango lang ako sa kanya bago pumikit. Hindi ko alam kung anong oras akong nakatulog. Nagising ako at madilim na sa labas. Napaunat-unat ako bago bumangon. Itinali ko ang buhok ko bago lumabas ng kwarto. Nadatnan ko sila nanay na nanonood. Kasama ang mama ni Dimitri at isang lalaki. Ang long-time crush ng mama ni Dimitri. Si Mang August pala ito Gwapo ito. Minsan nang pinagselosan ni tatay. Ngayon, mukhang goods na sila dahil may Mang August na si Tita Daisy. Nasa kusina si Dimitri at maghahanda ng pagkain ninyo. Sabi ni nanay. Kumain na kami kaya't kayong dalawa na lang. O sige, double date watching muna kayo riyan. Nagtungo akong kwarto at nadatnan ko doon ang boyfriend kong nagsasali ng tubig sa baso. Upo ka na. Nakangiting sabi nito. Kain na tayo. Naupo naman ako. Nang maupo ito ay nagsimula na kaming kumain. Mukhang magkakaroon ka na ng papa sabi ko sa kanya. Anong feeling mo kay Mang August? Mabait siya. Siguradong sabi nito. Kitang-kita ko rin naman na in love siya kay mama. Kung paano kasi ako tumingin sa'yo, ganun din siya tumingin kay mama. Ayos lang naman sa akin na magkatuluyan sila. Nasa tamang edad naman na sila. Lumagpas na kamo sa tamang edad. Sagot ko. 55 pa lang naman si mama mo. Pwede pa yan. Malay mo nga, magkaroon ka pa ng kapatid Hindi pa naman menopause si mama kaya pwede pa yan. Pagkatapos namin kumain, nagtungo kami sa sala. Napansin ko agad ang magandang damit na suot ni nanay. Ang ganda ng damit mo Pansin ko sa kanya. Eto ba? Ito yung regalo sa'yo ni Dimitri ngayon. Nagandahan ako kaya't ako na munang magsusuot Sagot nito kaya't napasimangot ako. Kaya walang galang sa akin Palagi ba namang sinusuot ang mga damit ko? Baliktad na talagang panahon ngayon. Nanay, anak ka talaga ni Lola. Anak talaga kita. Nakisali na lang kami sa double date nila kaya't naging triple date na. Napalingon ako kay Dimitri at nahuli ko itong nakatingin sa mama niya at kay Mang August. Pasimpleng landi ang dalawang matanda. May nalalaman pang sandal balikat at holding hands. Hina naman ni Mang August. Dapat gawa agad ng baby. Joke lang. Bilib din naman ako kay Mang August dahil sa pagpipigil. Mukhang dito naman matutulog si mama, kaya dito na rin ako matutulog. Sabi ni Dimitri. Tulog na po ako. Samahan ko na. Sabi ko. Good night, senior lovers. Alam kong babalibagin ako ni nanay kaya't agad ko nang hinila si Dimitri paalis doon. Agad ako nitong hinila pahiga at ikinulong sa mga bisig niya. Mamaya pa ako makakatulog. Sabi ko sa kanya. Tara, LP muna tayo. Sheila? Saway nito sa akin. Palagi mo na lang akong inaasar. Natawa lang ako bago siya halikan sa pisngi. Sheila's point of view. Talagang wala namang katumbas ang ganda ko. Lalo na ngayon, nakasuot lang naman ako ng long dress na patube. Anniversary ng company namin kaya ang Sir Gio ko nagpa-vacation cruise ship sa loob ng 3 days. Siyempre kasama ako doon. Sinasama nga namin ni Dimitri sila nanay pero ayaw na mga to. Gusto raw nilang magbingo kaysa ang makihalubilo sa mga mayayamang mata pobre. Yun nga lang, kasama rito ang papa ni Dimitri at ang pamilya nito. Ayos lang naman sa akin dahil wala si Kim. Binalik ni Gio ang partnership sa kumpanya ng papa ni Dimitri
bilang respeto raw kay Dimitri na nagpalago ng business na iyon. Ganda talaga, sabi ng gwapo kong boyfriend habang paakyat kami ng cruise ship. Kinakabahan lang ako sa dress mo't baka bumagsak bigla. May kakapitan tong dress, kaya't huwag ka mag-alala. Sagot ko sa kanya. Nang tuluyan kaming makasakay ay bumungad sa amin ng iba't ibang mga tao na may magaganda ring kasuotan. Karamihan sa mga ito, business partner ni Sir Gio. Siyempre, present ang lahat ng empleyado niya. Pati nga yung nagtitinda ng leche plan hanggang dito nagtitinda pa rin. Hindi lang yun dahil katulong nito sa Jacob, isa sa mga kaibigan ni Dimitri. I smell something fishy. Ganda natin ah. Bati ko kay Maya na nakahawa kay Sergio. Talaga namang hindi papakabog ang magiging asawa ng CEO. Ako lang to, kumalma ka. Nakangising sabi nito. Ang ganda mo rin, pwede ka na siguro sa Hollywood. Angelina Jolie na ba? Mahanging tanong ko. Sumulpot si Jacob at Leo. Oy Jacob, hanggang dito nagtitinda ka. Sabi ni Leo sa lalaki. Iba namang pambabawi ang ginagawa mo masyado kay Mika. Wala ka lang date eh. Sagot sa kanya ni Jacob. Bumili na kayo nitong leche plan ng may labs ko. Panggatos lang. 3 sa akin, sabi ni Dimitri. Ito 500. Keep the change. Yun, thank you. Nabudol din ni Jacob ang 2 pang kaibigan bago ito umalis. Si Leo naman, mukhang may natipuhan kaya't mabilis itong umalis. Sila Gio at Hana naman ay lumapit sa mga business partners nila. Kaya't naiwan kami ni Dimitri sa isang table. Nagutom na ako kaya't kumain na ako. Sinabayan naman ako ni Dimitri dahil parehas kaming hindi nagtanghalian. Para marami kaming makakain ngayong dinner. Ang ganda rito. Nakangiting sabi ko habang inililibot ang tingin sa malaking ship na may magagandang ilaw. Buti na lang 3 days tayo rito, no? Iikot tong Singapore, sabi ni Dimitri. Mas lalo akong na-excite dahil sa sinabi niya. Pagkatapos naming kumain ay tumambay kaming 2 sa railings kung saan kitang-kita ang dagat na may malakas na alon. Napangiti na lang ako nang yakapin ako ni Dimitri mula sa likuran. Gusto mo ba? Cruise ship wedding tayo? Tanong nito. Mahal to, sagot ko. Ayos na sa akin yung simple wedding basta't maikasal lang. Hindi ko naman kailangan ng bongga lalo na kung hindi naman kaya. Kaya ko ang cruise ship wedding. Nakangiting sabi nito. Isang oo mo lang. Ganito talaga ang magiging wedding natin. Umiling naman ako. I-save na lang natin ang pera sa future at para sa upcoming business natin. Magaling kang magpatakbo ng company kaya't alam kong kikita yon. Ngumiti lang ito bago halikan ako sa pisngi. Maya-maya ay nagpaalam ito na may pupuntahan lang kaya't naiwan akong mag-isa. Kumuha ako ng wine sa waiter na dumaan. Hindi ko naman iinumin. Makikisabay lang ako sa mga tao rito para kunwari. Sosyala talaga ako. At saka, bagay rin kaya sa akin? Can I talk to you? Bahagya pa akong nagulat dahil sa pagsulpot ng ama ni Dimitri. You're his girlfriend, right? Tumangulang ako. Can you take care of him for me? Tumingin to sa karagatan habang iniinom ang wine. Yung nagawa sa akin ng mga magulang ko, nagawa ko rin sa kanya. I became heartless at him. Hindi ko naisip ang kapakanan niya at ngayon ko lang na-realize kung gaano kasakit ang mawala ng gana sa iyo mga anak mo. Iniwan ako ng mga kapatid niya. Lumayo sila sa akin dahil nakuha na nila ang mana nila. Ang asawa ko naman ay nararamdaman kong lumalayo na rin sa akin. Nararamdaman kong mag-isa na lang ako ngayon. And that hurts me so much. Ganyan ho talaga. Marirealize mo na mahalaga sa iyong tao kapag wala na siya. Sagot ko sa kanya. Wag ho kayong mag-alala dahil safe naman sa akin si Dimitri. Oo, masama ang ugali ko pero hindi ako magiging kagaya nyo na babaliwalain siya. Mabait ho si Dimitri eh. At hindi niya deserve ang mundong meron kayo. Ngumiti ito sa akin. Aasahan ko yan. Tinapik nito ang balikat ko bago ito umalis. Tinanaw ko lang ito na lapitan ng asawa niya. Nawala ang atensyon ko sa kanila nang may pumutok sa langit.
Nang lumingon ulit ako sa karagatan, nakita ko ang magandang fireworks sa kalangitan. Gusto ko sanang kuhanan to ng litrato kaso nasa bag ang cellphone ko. Yung bag ko, dinala naman ni Dimitri sa magiging kwarto namin. Napalingon ako sa likuran ko nang may magsigawan at natigilan ako nang makita si Dimitri na nakaluhod at may hawak na singsing. Bigla na lang nangilid ang luha ko. Hi, nakangiting bati nito. Ayaw mo ng cruise ship wedding kaya cruise ship proposal na lang. Hindi naman dapat magiging saksi ang lahat ng nandito eh. Kaso may epal na zodiac sign ang tumulak sa akin kaya't napaluhod ako. Ayos na rin to para masaksihan nila kung gaano ko kapatay na patay sa'yo. Ang arte mo! Natatawang pinunasan ko ang mga luha ko. Oo sige na, magtanong ka na. Handa ka na bang maging misis ko? Nakangiting tanong nito. Nakakahiya kung hihindian kita kaya yes na. Sagot ko. Nagpalakpakan naman ng mga tao. Isinuot ni Dimitri ang singsing sa daliri ko bago tumayo't yakapin ako. Thank you. Malambing na sabi nito. Maraming salamat din. Humiwalay ito sa yakap at hinalikan ang labi ko na agad ko namang tinugunan. Mahal na mahal kita. Dahil sa nangyari, kami na ang naging bida sa cruise ship na ito at hindi ang anniversary ng company. Nagkayayaan ng magkakaibigan na mag-inuman. Dahil sumasakit ng paa ko dahil sa heels, ay nagtungo na ako sa room namin. Siyempre, nagdala ako ng pagkain dahil gutom na rin ako. Magandang kwarto namin ni Dimitri. Talagang romantic ang datingan. Nag-selfie-selfie muna ako bago ako magpalit at maghilamos. Naupo ako sa kama at nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain ay nilibang ko ang sarili ko sa cellphone hanggang sa makatulog. Mga bandang 12:00 ay nagising ako pero wala pa rin si Dimitri. Kaya't lumabas na ako para hanapin siya. Dimitri's point of view. Hindi ko alam kung papaano i-describe ang sayang meron ako. Biruin mo, nagre-reklamo lang ako noon sa babaeng palaging galit tapos ngayon, fiancé ko na siya. Swerteng tao ko naman talaga. Anong oras na? Baka hinahanap ka na ni Sheila. Sabi ni Hana. Babalik na ako sa kwarto. Sagot ko bago tumayo. Kaya kong mag-isa. Hindi naman ako gaanong nag-inom dahil magagalit na yun. Kumaway ako sa kanila bago naglakad patungong room namin. Medyo marami akong nainom dahil nahihilo na ako. Pero hindi pa naman ako lasing. Alam ko pa nga rin hanggang ngayon na ako ang pinakagwapong lalaki sa mundo Napahinto ako sa paglalakad nang masalubong ko si Papa. Congratulations, sabi nito. Ngumiti ako sa kanya. Thank you po. Invited ka sa kasal ko kaya pumunta ka ha. Tumango ito. Sana hindi ka maging kagaya ko. Hindi ho talaga. Diretsyong sagot ko sa kanya. Hindi naman ako galit sa inyo Masaya pang ako kasi mas lalo akong natuto sa buhay. Balik na ako sa kwarto namin ni Sheila. Thank you sa lahat pa. Niyakap ko siya bago lampasan. Malapit na ako sa kwarto namin ay natanaw ko agad ang babaeng magiging asawa ko. Napatawa ko na makita agad ang kanyang angry bird face. Anong oras na? Sabi nito. Dapat umaga kayo uminom. Paano kung nahulog ka sa dagat? Napakamot na lamang ako sa ulo ko. Sorry na. Sumimangot lang ito bago ko akayin patungong kwarto namin. Inupo ako nito sa kama bago hubarin ang sapatos ko at hagisan ako ng damit pamalit. Magpalit ka, sabi nito bago pumasok sa banyo. Pinalitan ko naman agad ang damit ko. Mas lalo akong nahilo kaya't nahiga ako sa kama. Lumabas ng banyo si Sheila na may dalang bimpo. Ipinunas niya yun sa mukha ko. My baby, malambing kong sabi bago siya yakapin. I love you so much. Nag-usap kayo ng papa mo? Tumango lang ako. Kinausap niya rin ako kanina Hindi naman na ako galit. Nakangiting sabi ko. In-invite ko nga siya sa kasal natin Siyempre, kahit may Papa August na ako, kailangan ko pa rin siya doon. Pagkatapos ako nitong punasan ay nahiga na ito sa tabi ko. Niyakap ko naman to at hinalikan ng hinalikan sa labi. I love you, Mrs. Carson.
Malambing kong sabi. I love you so much. Lasing na lasing ka na. Naiiling na sabi nito. I love you too. Matulog ka na. Hinalikan ko siya sa ulo bago ako pumikit. Hindi ko napakakawalan to. Dimitri's point of view. Totoo nga ang kasabihan na hindi natin malalaman ang mga mangyayari. May mga taong mawawala at darating sa buhay natin. Sa lumipas na taon, mas lalo ko yatang minahal ang babaeng si Sheila. Kasal na kami't may 2 anak. Isang lalaki at isang babaeng matapang pa sa nanay niya. Tatay, ang dami pong tao sa pizza shop. Nakangusong sabi ni Shane. Naitayo namin ni Sheila ang negosyo namin. Ang pizza shop na may kasama na ring milk tea shop. Malaki ang kinikita namin doon. At naging kilala ang shop namin kaya't may iba't ibang branch na. Tatay, ako rin magiging boss dito sa company mo kapag malaki na ako po Tanong naman ni Damon, ang panganay namin. Oo, ikaw. Ang asawa kong sumagot sa kanya. Kaya't mag-aral kang mabuti at huwag kang umiyak kapag wala kang bantay. Napanguso lang ito. Ang company ni Papa ay sa akin din napunta nang mamatay siya. Namatay si Papa pagkatapos kong ikasal. Wala ring nagawa ang asawa ni Papa dahil sa akin nakapangalan ng kumpanya at iba't ibang ari-arian nito. Nakakasama ng loob ang pamilya ni Papa dahil talagang hindi sumipot ang mga ito sa burol. Sa inis ko, nilipat ko siya sa bahay namin ni Mama at doon binurol. Pinayagan naman ako ni Mama at ng kanyang baby loves. Hindi ba't sabi ko wag kayong mga pasaway? Sabi ko sa mga anak ko. Damon, babalikan ka rin namin ni Nanay kaya't wag ka nang iiyak. Hindi ba't may crush ka na? Alam mo bang ayaw ng mga babae sa iyaking lalaki? Acting lang naman po yung iyak ko po para pansinin ako ng crush ko. Nakangising sagot nito. Ayon, manang-mana sa tatay. Nakangiwing sabi ni Sheila. Hindi pa man din tuli malantod na. Ako, pwede nang lumantod kasi hindi naman tinutuli ang babae. Sabi naman ni Shane. Diba, Nanay? Magtigil ka, Shane, ha? Nakasima ang asawa kong palaging high blood. Natatawang sabi ko bago siya yakapin. Pagod ka ba? Gusto mo massage? Na high blood lang ako ng ibang customer. Sagot nito. Sumabay pa yung kakulitan ng mga anak mo? Sa weekends, magde-day off ako para mabantayan sila. Malambing kong sabi. Wag nang magalit ang magandang yan. Totoo ngang hinala ko. Ang kinalabasan ng love story namin ay parang ako ang tatay niya at siyang nanay niya. Ang cute nga eh. Tinitingnan ako bilang tigasin ng ibang mga tao pero hindi nila alam. Malambot ako sa bahay dahil under ako sa asawa ko. Aba, kahit ganyan ang asawa ko, hindi ko ipagpapalit yan. Kakaiba ang sweetness niya kapag kaming dalawa lang. Siya rin ang mahilig mga labi tuwing gabi kaya naman tuwang-tuwa ako palagi. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Malambing kong sabi. Mahal na mahal ko rin kayo kahit pare-pareho ko kayong gusto nang itapon. Sagot nito bago ko halikan sa labi. Salamat sa pagiging hardworking na ama nila ha. Ngumiti lang ako bago siya mahigpit na yakapin. Kung may susunod pang buhay, siya pa rin ang hahanapin ko at pipiliin. Wakas!